Nang sumunod na araw, kagaya ng plano, ay maagang nagising si Marcian at umalis sa bahay ni Cleto. Subalit hindi pa man siya nakakalabas sa lugar ni Cleto, ay ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang harangan siya ng mga nagsisilakihang mga kalalakihan na taga-baryo. May daladala pang mga armas at patalim ang mga ito. Bakas ang galit sa kanilang mukhang habang nakatitig sa binata. Hindi ako makakapayag na umalis ka sa lugar na ito nang hindi mo ako kasama. Sasama kami na makikipaglaban sa iyo. Anang boses na nagpahinto kay Marcian. Nagulat siya nang masulyapan niya ang isang lalaki na nangunguna sa grupo ng mga kalalakihang humarang sa kanya. Mahaba-haba na ring panahon ang inilaan niya sa pagpapahinga at kating-kati na ang aking kampilan sa pakikipaglaban. Ngayon, nagbabalik na ako. Hindi na ako makakapayag na ikaw lamang ang makikipaglaban sa mga kampo ng mga demonyo. Ako, si Cleto, ang mabangis na antingero ng aming lugar at muling bumalik upang makipaglaban. Napangisi si Marcian dahil sa sinabing iyon ni Cleto. Mukhang nagising na nga ang lalaki sa katauhan nito bilang isang antingero. Hindi maiiwasan ni Marcian na makaramdam ng pananabik. Naisipin na hindi lang niya makakasama sa pakikipaglaban ang mga kalalakihan sa baryo, kung hindi makakasama rin niya ang tinaguriang mabangis na antingero sa lugar ng mga ito. Sa pangunguna nina Cleto at Marcian ay walang pagdadalawang isip na tinahak nila ang masukal na daan patungo sa kabundukan na pinaninirahan ng iba't ibang uring mga halimaw. Abangan niyo po ang karugtong ng kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong mga tagapakinig.